Australia, kilala ng karamihan na kanlungan ng Sydney Opera House. Isang testamento ng kasaganaan nitong di gaanong kalakihang kontinente. Pugad din ng naggagandahang mga pasyalan, white sand beaches, plazas, parks, and cityscapes. Wala masyadong traffic, minimal ang polusyon, at maaliwalas ang klima. Australia, banyaga. Dito nagpasyang maging dayuhan si Madonna Salva Hart. Dito siya naging overseas Pinoy. Una, nag-tourist ako eh. Tinignan ko muna kasi kung maganda. Eh, maganda naman pala. Kasi ang daming cute. Pagiging isang nurse ang unang hanap buhay ni Madonna sa Australia. Tapos ang trabaho ko, nung dumating ako dito, is a nurse sa hospital. Nakapag-asawa siya ng isang dayuhan, isang native ng Holland. I worked as a manager in Bayer, and one of my colleagues, she asked me to come to a Filipino event starting Janet Basco. I met my wife-to-be. We found a lot of things in common, so the rest is history. 6 years na silang married and still counting. Lots of ups and downs, up and down. No, seriously. Being what they call a banyaga, you have to come halfway to Filipino way of thinking, contra European way of thinking. There's a lot of cultural differences, unsurmountable obstacles. They're not obstacles as long as you talk them through, as long as you are willing to discuss, as long as you're willing to be open. There's no real difficulty. It's taken 6 years. Maybe next year I'll have the 7-year itch, but hey, we worry about it next year. At sa ilalim ng kanilang katangi-tanging pagmamahalan ay ang kanilang mga inaarugang anak. Anak, sino nagpadala nito letter na to? Hindi ko maintindihan. Sige sa lunchbox mo. Sino nagpadala niya? Singing ang favorite hobby ni Madonna kahit noong nasa Pilipinas pa siya. Isa rin ito sa mga pinagkasunduan nila ng kanyang asawa. Tapos, alam nila na kumakanta ko, kaya naging singer na rin ako dito. Pero sa kabila ng pulang buhok, ng malalakas na halakhak, makukulay na damit at ng mga oras sa harap ng karaoke, seryoso ang pinaglipatang trabaho ni Madonna. Kasi nurse ako. Eh, siyempre, mula dumating ako dito, nursing na lang. Eh, nandun ako sa ospital. Hospital ka lang lagi. Tapos may nakapagsabi sa akin, ba't hindi mo subukan itong tabang to? Nasa disabilities children. Lagi ka lalabas, marami kayong mga activities, may bowling kayo session, may swimming, pupunta kayo sa iba-ibang lugar, marunong ka magmaneho. In-apply ako. Natanggap naman ako. So ngayon, 5 years na ako dito. Kapalit ng dayuhang bansa, ng mga dayuhang kakilala at kaibigan, at ng dayuhang kultura, ay isang hanap buhay na tunay namang nakapagpapataba sa pusong Pinoy ni Madonna. Enjoy naman ako sa kanila. Lalo, tinuturuan ko sila kumanta, sumayaw. Sa 2 linggo, magsisimula ako ng alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Pero hindi masama. Ito lang, simple yung pabupo lang, pa-relax. Ngayon, dapat may aalis kami. Pupunta kami sa park, gano'n. Kaya lang, bush fire day, so kaya hindi na kami pumunta. Na-postpone. Matagal-tagal na rin sa Australia si Madonna. Marami na siyang napuntahan. Marami nang naranasan. Maraming Pilipino banda dyan sa amin. What a small world. Pinakanta nila ako sa Homebush. Tsaka tapos kasi Evelyn Zaragoza, pinakanta nila ako sa ano ba to? Philippine Community. Yung parang talent quest. Nakumbida din ng mga Turkish. Ang gwapo-gwapo, eh. Kilala mo ba? At sa dinami-daming nakita, narinig, naamoy, natikman, at naramdaman, ang pagka-Pinoy pa rin ang nangingibabaw.
Kapansin-pansin nga ang impluwensya ni Madonna sa mga taong kinasama at makakasama pa niya. Mahal kita! Ikaw ang aking panaginip. Ikaw ang tibok ng didig. Pusong umibig, tingin